mahaba yung mga vlog ko para maintindihan din. Kasi pag hindi abaan niya ang vlog, kahit ako pag nanood ng vlog na maiksi lang, parang meron ko pang gusto makita, pero sabi ko bakit maiksi lang na pwede namang dagdagan. Kaya itong mga vlog ko, kung na ano nyo na mahaba, good morning. Siyempre good morning kasi umaga ngayon sa amin welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon pala'y may gagawin ako sa samahan nyo nga ako ngayon. May gagawin lang ako sa may puno ng mansanas kasi matagal na natin din na-update yun. Tapos kailangan natin ng may tanggalan na ng bunga para magkaroon naman siya ng magandang prutas itong taon na to. Puntahan natin yung puno. Hindi ako mag-harvest ng palay kasi nakasombrero ako. Ang init na talaga dito sa amin ngayon. Mayo kasi ang buwan dito ay umpisa ganitong itong tag-init. Umpisa nga itong buwan ng Mayo. So kaya ako nakasombrero ganitong sobrang init kasi naman dipinsa naman sa mukha natin na maitim na nga, tapos di pa tayo magdidipinsa. Kailangan natin ng dipinsahan ng konti ang ating mukha dahil mahirap na. Slide ako napaka hirap din naman kasi pag iwas-was mo yung mukha mo dyan sa sikat ng araw na ganitong oras namin dito, mag alas 11 ng umaga. Kaya kailangan talaga ng kailangan talaga ng may sombrero pag ganitong umpisa na yung tag-init. Dito start na yung summer tong June, pero sabi ko nga laging advance yan. Ang init masyadong nauuna pa yan sa tiempo nila. Kaya itong buwan ng Mayo, ito na yung mag-umpisa na yung init. Kaya kailangan may dipinsa nga. Pabalik-balik na naman ako. So ito na tayo sa may puno ng mansanas. Ito yung gagawin natin ngayon kasi nga damin lang bunga. Kamukat-mukat itong bunga to, walang silbi. So gawin nating may silbi, gawin nating masarap ang bunga nito sa pamamagitan natin ng pagtanggal nito yung mga tabi-tabi, yung mga sobrang dikit, tanggalin natin para lumaki naman, para maganda naman yung pagkain natin ito pag nag-harvest na tayo nito. Ito yung yearly natin na ginagawa na pagtanggal ng mga bunga. Actually medyo late na ako ngayon magtanggal nito dahil sa daming trabaho talaga, bro. Ang dami talagang trabaho namin ngayon dito. So sa garden ako, doon ako sa garden na sa garden ako na natali ng husto kasi nga sira yung mga ginagamit kong mga makina. Kaya manual gunting. Nako, ang tagal talaga trabahoin pag gunting. Imbis na ilang piraso lang yan na gugupitan ko, minsan inabot ako ng 2 araw. Depende sa anong klaseng gupit ang ginagawa kong sa garden. So ito ngayon, update tayo sa ating mansanas kung ang bunga nito ay nakikita kong napakahitik talaga sa bunga. Napakahitik talaga ibig sabihin ba napakadaming bunga. Pero pag di natin ito ayusin ang bunga nito, hindi tayo makakain ng masarap na mansanas nito. So gaya ng nagawa ko dati, tanggal natin ang mga dikit-dikit to. Yung nakaraan, yung tinanggal natin na bunga yung peras, puntahan muna natin ng peras kasi sad to say talaga na walang natira. Kasi alam nyo kung bakit? 2 beses dumaan ang hailstorm. Yung tawag dito granizo, dumaan ang hailstorm dito, tinamaan siya. Kaya yun, walang natira halos. Meron na naman pero ilang piraso na lang. Tingnan natin muna. Ayan yung sa harapan natin. Ay, pakilala ko muna sa inyo yung mga tanim kong dito. Tanim kong ito sila. Patatas. Yan yung sila. Iwan ko lang kung anong kainatan yan. Tinanim ko lang yan kasi tumumbo nga sila doon sa may namin, yung stock room sa ng amo namin, kaya tinanim ko lang yan siya. Ayan. Tapos ito yung sabi ko piras. Tingnan nyo naman. Sabi ko paano ko i-vlog to sa sunod. Wala ang natira.
Alam niyo kung bakit nga? Sa hailstorm. Dumaan ang hailstorm na tamang namunga to sila. Di ba nauna to? Oh, walang natira. Halos. Ito may isa. Isa lang. Ayan. May dalawa pala. Dito isa pa din. Meron naman. Mga ilan na lang pala. Mabilang na lang talaga. So balik tayo doon sa kabila. So ito yung mansanas na siguro na ano nyo yung pagtanggal natin ng ano nito, ay pagputol ng mga sanga. Ito na yon. Tingnan nyo naman, oh, mababa lang siya, di ba? Kaya yun ang dahilan kung bakit pinuputol ang mga sanga. Ayan yung mga bunga, ayan, oh, ang liliit, di ba? Isa natin. Ayan. Ayan natin itong. Ayan. Doon tayo sa kabila muna mag-umpisa talaga. So ayan, ito kailangan iiwan natin to kasi medyo malaki na, oh. Ito, oh, tingnan nyo bunga nito. Ayan. Tapos dito mag-ano tayo dyan, mag-iwan na lang din ng ilan. Pero ganito kaliit, wag na nyo na itong manghinayangan na ganito. Wag na kayo mahinayang yan kung tanggalin na lang natin yan. Gaya nito. Diba? Wag na kayo mahinayang sa mga ganyan. Oh, ayan, oh. So dito tayo sa ano ngayon, yung mga farm ng mansanas na gawin nating ano nga yun, pagpalaki ng bunga nito, ganito lang ang gagawin natin. So dito tayo magsimula, magtanggal ng mga bunga. Pag ganito kasing ano, tinatanggalin yung bunga na ganito, effective talaga. Siguro napanood nyo yung una kong vlog nito last year. Pwede nyo pong bisita yan sa aking playlist again. Sa aking playlist, puntahan nyo po. Mayroon po ako dyan ng pag ano ng mansanas. Tapos yung pinaka latest kong vlog nito, yung paglagay ng abono na mula doon sa buo, yung ano pa sa ginawa ko siyang liquid para in-apply ko. Masyadong effective yung abono na yun, ha, kasi nga ito yung resulta ng puno ng mansanas na grabing pangmulaklak niya. Kaya sa may ulitin ko, sa may mga gusto lang po manood doon sa may aking mga playlist, puntahan nyo po sa aking YouTube channel. Pwede nyo po mabisita lahat yung mga video ko dyan tungkol po sa mansanas. Mayroon po ako nyan sa swimming pool. Lahat na pong mga ginagawa nga namin dito, nandyan po yan. So free time lang po ang kailangan nyo dyan. So bisitahin nyo para magkaroon po kayo ng idea kung paano magpalaki ng bunga ng mansanas. Ito po yung kunting bagay lang na may share ko sa inyo, pero napaka effective na paraan to na para magkaroon po tayo ng good quality na bunga ng mansanas. Ito yun, tanggalin natin yung mga sobrang dikit-dikit. Ayan nga pala, as usual kasama ko po ang aking pinakamakulit kong alaga, ito si Israel. Kami pa rin dito, last year kami rin dito. So ito ngayon, dito pa rin kaming dalawa. Di kasi ito umiwalay talaga sa akin na
kung saan ako. So kasama ko pa rin siya. Sabi ka, welcome kayo sa ating YouTube channel. Welcome. Welcome sa pong lahat. Ingat po kayong lahat dyan ha. Welcome po sa ating YouTube channel. Basta dito lang to siya sa aking tabi. Yan lang po yan. So ito yung tanggalin natin ngayon ha. So ayan, tanggalin natin to. Di ba ang dami nila? 1, 5. Iwan natin ng 3 to. Tapos dito rin. Tanggal yan. Ito tanggal din yan. Ito sa may bandang loob. Ito tanggal yan. Ito walang silbi na yan. Ito, so maliit yan di ba? Ito niya 3 na yan. Iwan natin yan. Ito 2, okay lang yan siya. Tapos dito ayan o. Ayan. Ito tingnan nyo, ang liliit diba? Ayan. Ay, okay lang yan. Okay lang yan siya. Namimiss ko rin itong mga ganitong trabaho kasi nga yearly lang magawa ko dahil yearly lang naman din kasi itong mansanas namumunga din, kaya namimiss ko rin itong magtanggal ng mga ganito mga maliliit. Ito tingnan nyo naman yan, paano to dito pag ganito, pag huwag kayo mahinayang natanggalin yung iba ha, ganyan, huwag kayo mahinayang. Ang titingnan natin dito ay yung bunga nga yung bunga nga, ito maliit nito, tanggalin natin yan. Ito wala na to ha, ito yan. So sa inyong mga suporta na aking natanggap nito noong nakaraang taon na may nag-comment nito, may nag-subscribe, maraming salamat sa inyo. Kunting bagay lang naman to na i-share ko sa inyo, at ay yung natutunan ko dito, sikapin ko po na i-share ko sa inyo. Hindi ko po ipagdamot yung kunting natutunan ko dito na i-share ko dito sa kung saan kami nagtrabaho ngayon. Isishare ko sa inyo para kahit kunting bagay lang may share ko. Ganito, tingnan nyo naman yan, 3 dito. Huwag na itong mahinayang na ganito nga. Ito ayan. So ulitin ko na ko to ha, na late lang ako nito ng konti ngayon ng magtanggal ng bunga. Buti to dito namunga to siya, na lumabas yung mga bunga nito na after na yung nag hailstorm ng 2 beses, kaya medyo nakalusot to siya. Ayan, okay na yan. Ito 2 lang iwan natin dyan. Ito mga bunga, bulaklak na, mga huling bulaklak. Pag nakikita kayo ng ganyan, tanggalin nyo na. Huwag na kayong mag-expect na magaganda pa yung idudulot niyang bulaklak na yan. Wala na yan kasi huli na yan eh. Ayan. Ayun yung gagawin nito. Wala, Rael. Gwapo-gapong gwapo. Ay, umikap na, antok na ang alaga ko. Ito, mag-iwan lang tayo nito dito. Ito, tanggalin natin yan. Ayan. Ito, tanggalin natin to. Kita nyo to? Tanggalin natin yan. Uy. Dito sa taas, wala na to. Ito, mag-iwan tayo ng isa dito. Ito, tanggal yan. Ito, tanggal yan. Tanggal. Ito. Pag di rin kayo magtiyaga na magganito, magtanggal, kakain kayo parang bignay naman sanas. So paano alagaan ng mga mansanas? Meron po ako dyan sa sa aking playlist kung paano sila
Ang ano nito ay kailangan lang talaga na huwag kayo magtanim sa mga, sabi ko nga dati, na huwag kayo magtanim ng mga abutan ng baha kasi sayang. Ayan. Ito mga ganito, mga bulaklak na tong huling-huling na lumabas, wala na yan talaga. Ito, papansin nyo, sobrang dikit sila, di ba? Ayan. Bayaan ko na lang yan. Ito, dito tayo magbawas. O yan, may shout out dyan sa Pilipinas na nag-alaga ng mansanas. Mansanas, congratulations sa inyo dyan na ang tiyaga nyo mag-alaga nito. Sa totoo lang, yung mansanas, buhay na buhay ito sa Pilipinas. Mamaya ikwento ko sa inyo kung anong mga prutas na tropical na nandito na sa Spain. Doon sa sinabi kong yung sabi ko nga ang mga prutas na tropical nandito na sa Spain. Alam niyo kung anong mga prutas na nandito na sa kanila? Avocado. Meron na sila ito na sarili nilang produce na talaga, sarili nilang tanim yan. Mangga. Talagang ang galing nila kasi dito i-compare pa rin sa atin, nasabi nila yung pero hindi dito sa may banda sa amin yung na yan, yung tanim nila. Banda sa kabilang, sa ibang probinsya yan. Pero talagang napatubo nila yung mga ganyan na na kuha nila yung pag-alaga na ganyan, na in short nagiging business na rin dito sa mga farmers. So mangga, ang alibango ng langaw mangga at saka yung avocado mayroon na sila. Pero yung avocado nila dito ang liliit, pero yung mangga nila ang lalaki sobrang laking sobrang laking mangga. May mga nangangagat. Tapos saging sila dito, mayroon din plantation ng saging, pero sa ang yan malayo yan sa may Gran Canarias yang na yan ang galing. Doon galing yung saging. Pero yung avocado at saka yung mangga nasa mainland ng Spain, dito na patubo nila. So sa atin kasi pag ganito dati mag-isip ka mansanas di pwede sa Pilipinas kasi galing nga to sa mga malalamig na lugar. Never yung mag-isip ng ganon kasi talagang pwede na to sa atin. Mayroon akong nakita sa mga vlog nga niyan na ang dami-dami nang nag-alaga ng mansanas sa atin. So ang iba nga napakagaling buto ang pinapatubo na nila na nagawa nila yun. Dito hindi na sila nagkaroon ng mga buto kasi matagal, in fairness naman sa buto, matagal talaga yan na magkaroon ng pagbumunga yan, matagal yan kasi nagdidepende yan talaga siya sa taon niya kung kailan siya pwedeng mamunga. Hindi kagaya na ng mga tinatim nito na mga na to siya yung tinanim ko, itong tinanim ko na to yung na siya, yung hindi ko alam kung markot ba ang tawag yan sa atin, mga ganun na yun ang niyan. And then basta ang dami ng dito, gaya ng mga bulaklak. Ang mga bulaklak, napakadami ng mga bulaklak dito na nasa tropical. Orchids dito mayroon na ang orchids napaka napaka sila niya na alagaan, pero mayroon na rin sila na alagaan nila yan. So depende na rin talaga sa atin yan kung marunong ka mag-alaga nito. So sa atin mayroon ng mga grapes, tuloy-tuloy lang yung mga ganyan yung pagtanim ng mga ganyan ng klaseng prutas. Hindi na kailangan mag-import pa ng mga mag-import ng mga prutas. Kasi sila dito dati ang kwento nila, mag-import sila ng mga ganyan avocado kung saan pa nanggaling, dyan sa tropical na bansa na galing. Pero sila na nag-try na tinanim nila yan na umokay sa kanila dito. Kasi kahit pasabihin na yung lugar na yan tinaniman na parang ang klima ay parang para siyang tropical, i-compare pa rin sa atin, mas malamig pa rin yan siya. Pero nabuhay ang kasi pagka malamig kasi, pag yung puno, pag nasusunog yan pag malamig yung lugar. Ang unang maapektuhan ng
pag nagtanim ka yung puno tapos nasusunog nga, kasi meron kaming na napuntahan nito, nagtitinda ng mga halaman ng mga pang tropical. May tinda sila doon na puno ng saging maliit, pero sunog nung dumaan yung taglamig, sunog talaga, namatay. Kundi talaga kaya ang pag dito talaga yung saging na yan, hindi talaga mabuhay na kagaya sa atin. Pero sa ibang parte dito sa Spain, meron silang lugar talaga na survive yung mga klaseng prutas na ganyan. Hindi na sila kailangan na mag import pa ng maraming mga ng mga gulay. Gulay. Prutas pala, pati gulay. Marami na rin dito mga tropical. Nakikita ko mga tropical. Marami. Yun ang kwento ko tungkol din sa mga tropical. So ito yun, tuloy-tuloy lang tayo dito magtanggal ng mga bunga, kasi para makakain tayo ng mga maganda ring quality dito. Doon tayo sa kabila naman para maikot natin to pagtanggal.
ako di ko akalain na nakarating ako to sa lugar na to na makaalaga rin ko ng ganito. Masubukan kong magpalaki ng mga bunga ng mansanas kasi nga sa atin naman wala naman to talaga. So ang laking bagay to na kunyari mag-retired na ako dito, tapos maisipan ko magtanim ako ng mansanas sa atin, tapos ganito mamunga na, at least meron na akong experience na nakuha dito. Di ko talaga to di ko ma-imagine di ko maisip na ito palang napuntahan namin dito ay may mansanas. Wala naman yun sa sa isip ko nga. Diba dati nga pagka nung dumating tong puno na to na bago siya itanim, tinanong ko anong puno to, nakwento ko na rin sa una kong vlog. Mayroon yun, sabi ng nagdala ng mga ganitong mga pampananim. Ano yan siya, mansanas. Hala, may mansanas pala dito. Kaya ano kaya purmang kahoy ng mansanas? Kasi ito dumating to, siya walang dahon. Kasi dumating to utom, kaya wala siyang dahon, kaya ready na siyang itanim. Itong taon na to di ko nakapagtanim. Gusto ko magtanim ng mansanas, kaya lang hindi ko nagawa dahil nga ang ulan dito late dumating. Imbis na ang ulan dito ay hanggang ang ulan April, hanggang April naman ang ulan, pero buwan ng Enero wala talagang kaulan-ulan hanggang naging Pebrero ang nag-ulan-ulan. Siya Marso umulan. Pasensya na kayo sa aking mga vlog. Isa rin yun na maging ako na sa inyo ng pasensya dahil mahaba talaga ang vlog ko. Hindi ko naman talaga na wala magsawa dyan manood. Magsawa naman talaga, pero sinadya ko yan na mahaba yung mga vlog ko para maintindihan din. Kasi pag hindi abaan niya ang vlog, kahit ako pag nanood ng vlog na maiksi lang, parang meron ko pang gusto makita, pero sabi ko bakit maiksi lang na pwede namang dagdagan. Kaya itong mga vlog ko, kung na mahaba, sinadya ko talaga yan na habaan para masundan nyo. Kung masundan nyo, nasa inyo na yan. Kung hindi nyo masundan, dahil talagang hinabaan ko yan para maintindihan. At saka ayaw kong gumawa talaga ng mga vlog na magiging hindi maganda. Kung anong nilagay ko dyan sa title ko, yun yung laman. Hindi kagaya ng ibang gumagawa ng vlog na ang layo sa title, tapos yung ginagawa ang layo pala. Yung para pang paakit lang sa pamanonood. Pero sa akin, okay lang naman sa akin kung walang manood. Kung hindi panoorin ng ating vlog na sa pamagitan ng title, wala problema yun. Basta ang importante nito ay mayroon tayong mayroon akong na-upload sa aking video sa aking YouTube na yun nga, remembrance ko pag wala kami dito. Hindi naman natin masabi ang panahon na magre-retiro na. Wala na kami dito. At least mayroon na akong ilang beses ko pala na tanggalan ng maliliit na bunga ang mansanas. Kaya ito yung isa sa dahilan. Isa pa ang pagbablog, kung hindi natin masundan sa sa pagpanood ng video. Mayroon kayo doon, parang iba dyan nag-skip ng ibang clip. So di nyo alam na yung in-skip nyo, yun pala yung pinaka-importante sa vlog. So dapat wag nyong kung manood talaga kayo na nagustuhan nyo, ituloy-tuloy nyo pagpanood para makuha talaga nyo yung ibig sabihin sa vlog. Ganun yun. Saka sa aking mga taga-suporta dito, maraming salamat sa inyo. Gagawa ko ng nito, pasalamat sa inyong suporta. Gagawa ako dito. Ang busy talaga ang nyo, ang inyong Edgar, kasi ang dami ko talagang trabaho, kaya hindi ako masyadong labas ng mga vlog ko.
Ito nga ano ko lang to, talagang siningit ko to dahil sayang naman kung hindi ko hindi ko to ma-vlog kasi nung last year na i-vlog ko, baka naman yung iba maghanap na bakit tong taon na to hindi mo na i-vlog. Ito yon 2022, pinapalaki natin ang bunga ng mansanas. Ito yon. Taas dito. Buti na lang pinutulan ko to. Kung hindi ko to pinutulan, mahirapan ako pag nito yung mga matataas na bunga, hindi ko maabot. Kaya pag may puno kayo mansanas, wag nyong pataasin kasi mahirapan kayo niyan. Ano lang, may ko niyan, vlog, anong gagawin niyo sa sa mansanas. Ganito yun ang resulta pagka mo. Ayan kayang kaya mo abutin yung bunga pagka nandyan sa bandang taas. Kahit sa taas pa yan, maabot mo na. Kunti na tayo dito, matatapos na tayo dito. Kunti na tayo dito, kunti na lang palang bunga na natin. Ang lakas ng hangin pa. Nagsombrero ako kasi mainit, pero hindi naman masyadong init na init. So i-vlog ko ulit ito pagka ang resulta nito. So ni-revise ko lang sila. Mayroon akong marami pa naman makuna nakaligtaan talaga. Hindi ko nabawasan. Pero okay na to. At least okay na siya. Natin to. Tanggalan na natin siya ng mga maliliit. Ang kalaban lang namin dito pagka namunga to, wag naman sanang dadaan pa tong yung hailstorm, yung granizo, kasi sayang yung bunga. Lang to, mapunta sa wala. Kaya tapos na tayo dito, punta natin yung dalawa doon, yung dalawang puno kung kailangan ba nating tanggalan ng bunga o hindi. Kung di naman masyadong dikit-dikit sobra, di natin tanggalan para may comparison pa rin tayo, no? Tapos para natin na talaga yung pagtanggal ng bunga natin, effective nga ba. So tara sa kabila, ito last na tong tanggalin natin to. Okay na ako dito, satisfied na ako dito sa mga tinanggal. Tingnan yung mga pinagtatanggal ko. Ayan tatanggal na siya. Na yan, mga tanggal na yan, wala na yan. So punta tayo sa kabila para tingnan natin. Okay, tara sa kabila para tingnan natin kung kailangan pa ba natin tanggalan. 5 meters away, dito na tayo agad. Ito siya. Kunti lang tanggalin natin dito. Hindi naman masyadong marami itong. Kaya bayaan naman natin yung iba dito kung sobrang dikit-dikit sila, para kaya lang dito ang resulta nito parang bayabas talaga So hayaan yan lang natin to, no? So itong puno na to, ito yung iwanan natin pero sa kabila. Tapos pagka lumaki na to, tingnan natin ang resulta, kasi para talaga itong bayabas na wild na mga bayabas, para talaga to gaya nito. Ayan ito, bunga nito. Yan hindi na natin tanggalin yan para meron tayong magandang comparison pala. Lang, mga sira-sira lang tinanggal ko. So punta tayo sa kabila. Ano pa dito?
Ito yung napaka ano ito. Pero mga tuturo ko sa inyo, pero mga ganito na talaga, tanggalin nyo na to, wala talaga yan. Tapos mga ganitong dahon na nakaganito, para ano, binabahayan ng mga langgam yan, kaya tanggalin nyo yan para di na sila dadami dyan, matanggal na rin sila dyan. Ito, kaya ito may bulaklak, oh. Wala na siya kasi late na siya. So pa dito, ayan, tingnan nyo. So ito yung dalawang puno, hindi natin tinanggalan to ha, compare dun sa isang puno na as usual yun ang lagi ko tinatanggal kasi medyo malaki, yan ang pinakamalaking puno kasi dito. So ayan yung resulta nito, tingnan natin. So bago tayo matapos ang video, puntahan natin yung ano, prutas din dito na mayroon tanim dito na pangalan ay Nispiro. Kahawig siya ng mangga, para siyang mangga. Puntahan natin doon. Dito tidadaan kasi inisprihan ko to dito para medyo okay naman ang maglakad-lakad. Ba mo Isra? Tara, hindi. Sinabahan ako sa kanya kanina, nahirapan naman huminga. Pero siyang ganyan minsan na parang hinahabol yung paghinga niya. Hirap na hirap. Naawa ako sa kanya. Okay na siya. Kita niyo yung area ko dito. Mayroon ko pa itong gagawin dito na hindi ko pa ito nag grass cutter kasi sira yung machine ko. Hindi ko nagawa itong trabaho na to. Kaya sana maayos o sinagdis ko sa amo ko pero walang, hindi ko alam kung paayos daw. Paano paayos yun na daming sira. Hindi nila ko sa nag-aayos pa. Kaya lang laking budget daw kailangan. Trabaho ko iwan. Tingnan nyo, parang mangga. Ito yun. Ang pangalan nito ay Nispiro. Ayan o. Itong bunga, ito malalaking bunga. Ito. Kainin ko to. Ito yung sa lahat ng gusto ko ganito na nag-ikot-ikot ako sa mga tanim tapos kuha lang pitas tapos kain. May pagkahawig siya ng mangga kasi medyo maasim. O may texture din siyang parang ano ba tawag yan? Tisa tawag. Na yung buto. Hindi ko alam to ano tawag sa atin sa Pilipinas. Basta ito yung bunga niya, yung dahon niya. Alam niyo to, karamihan to na hinog na ay buwan ng buwan ng Hunyo. Pero nagtaka ako, June, May pa lang ngayon, ano na to siya na hinog na. May pagkalasa talaga siyang mangga. Pero yung forma niya, parang mangga din, di ba? Pero mas ano to siya, maliit pa rin sa mangga. Maliit ng mga buto. Okay naman, masarap. Puti ko. So ayan. Kailangan ko pa ng iwan ko muna yan sila dyan. Tapos balikan ko to dito, kakainin ko pag gusto kong kumain. Dito ko kahapon kumain ako, sabi ko mas ngayon, mas mahinog na kaysa kahapon ginawa ko. So ayan yung kahawig ng prutas na parang mangga nga. Ayun, sana maganda yung resulta natin ulit ng pagpalaki ng bunga ng mansanas. Sana ay itong video na to na nagkaroon po kayo ng kunting idea kung paano magpalaki ng bunga ng mansanas. So ulitin ko, may video po ako niyan last year. Bisitahin nyo po habang itong video na to ay bago.
So bisitahin yung luma ko. Saka lahat ng mga video ko nasa playlist. Again, playlist. Nandyan po yan. Yung mga short videos. Yung mountain yan. Ibig sabihin ng short, mga maiksi ng video. Mga 15 seconds. Ganun lang. So muli, ako'y magpasalamat sa inyo, sa inyong walang sawang suporta, ha. Shout out dyan sa mga bago kong kaibigan na sana'y tuloy-tuloy po ang inyong suporta sa akin. Hayaan nyo, maglabas ako ng vlog tungkol po dyan, kasi umabot po tayo ng doon sa limit po ni YouTube na 1,000 subscriber. So nakuha natin yun so hayaan nyo, gagawa ko ng ibang video niyan. Hindi ko ihalo dito ngayon. So maraming salamat ulit. Edgar Mejorada. God bless po.